topic for today, inunahan na ako ng aking slide. It's about 5 P's Essentials of Evangelism. Yung topic natin for this month or for the previous months is we are on series, di po ba? Pero natigil yung ating series because of our anniversary and we discussed 2 topics about baptism and yung gathering natin or family of Christ. And give me a little bit overview of our previous topics. Before na-tackle natin, it's my first preaching on the day of Pentecost. Na on the day of Pentecost, dumating yung Holy Spirit na siyang nagpuspos ng Espiritu Santo dun sa mga apostles, and doon nag-start ang unang church, which called the early church na diniscuss sa atin ni Pastora Gina. And we have responsibilities at layunin ng ating simbahan. Una dito is isugo ang kanyang mga tao upang ipangaral ang ebanghelyo at titipunin ang mga anak ng Diyos. Pangalawa, edification or ang ikakatibay ng ating pananampalataya. The third one is pagtitipon ang iglesia bilang katawan ni Kristo upang maglingkod at inihahanda ito para maglingkod ang mga ebanghelita at pastor na tagapagturo hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa, pananampalataya ng pagkakakilala sa anak ng Diyos. At ang huli, gumalaw sa lahat paraan patungo sa pagkakawangis kay Kristo. Yon, we must live according to sa pagkakawangis sa ating Panginoon. Yan, there is a quote from Apostol Pablo, sabi niya, paano sila makakarating kung walang mangangaral? Walang makarinig kung walang mangangaral. At paano sila makakapangaral kung hindi isusugo? So, dapat may isusugo at may makikinig. So, dumarami, on the day of Pentecost, dumarami yung bilang ng mga naligtas. Amen? Di ba natatandaan nyo pa? Sa Acts chapter 2 verse 41, on the first day or during the day of Pentecost, there are 3,000 saved. So, ang dami na agad. At sunod-sunod po yon, araw-araw, 5,000, yung sumunod is 5,000, then dumadami, mga both female and male. And yung pinakamadami is, makikita natin siya sa Book of Acts, chapter 11, verses 21 to 24. It's literally cyclone evangelism. So pag sinabi nating, alam nyo naman siguro, sino nang nakakita sa inyo ng cyclone or yung tornado? Yung buhawi ba yon sa Tagalog? Yun. So nakikita nyo kung gaano siya kalaki or parang tsunami, ganon. So ganon kabilis ang paglago ng mga nasisave sa pagpapangaral ng ating mga apostles. And bakit kaya? Bakit lumago ng lumago yung mga naniniwala? Dahil sa pag-eebanghelyo or pagtuturo ng mga apostles about sa buhay ng ating Panginoon. And that is our topic for today. Kanina, binasa na ni Ate May sa English yung ating verse. So, babasahin naman natin ngayon sa Tagalog. So, may I ask everyone to stand up and let us read our Bible verse. It's from Mga Gawa, chapter 5, verses 12 until 42. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol, ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao.
At nangaroon silang lahat na nagkakaisa sa pulpito ni Solomon. Datapwat sino man sa mga iba ay hindi nangahas na makisama sa kanila, sila'y papurihan ng bayan. At ang mga nagsisimpalataya at lalo pang nangaparagdag sa Panginoon, ang mga karamihang lalaki at babae, na anupat dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan, sa mga hiligan, upang pagdaan ni Pedro ay miliman man lamang ang anino niya ang sino man sa kanila. At nangagkatipon din naman ang kanilang mula sa bayang nangasap ng Jerusalem, nagdadala ng mga may sakit at mga pinapahirapan ng mga karumal-dumal na espiritu. Ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sekta ng mga Sadosyo, at sila'y nangapuspos ng kainggitan, at kanilang sinunggaban ang mga apostol, at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Datapwat ng gabi ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan, at sila'y nilabas at sinabi, "Magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihan ninyo sa bayan ang lahat ng mga sita ng buhay na ito." At nang marinig nila ito, nagsipagpasok sila sa templo, nagbukang liwayway at magturo. Datapwat dumating ang dakilang saserdote at mga kasama niya at pinulong ang Sanhedrin at ang buong Senado sa mga anak ni Israel, at nagpautos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Datapwat ang mga punong kawal na nagsiparoon ay hindi sila nangasumpungan sa bilangguan, at sila'y nangagbalik at nagbigay alam, na sinasabi, "Aming naratnang totoong mabuti ang pagkalapat ng bilangguan, at nangatayo sa mga pintuan ang mga bantay. Datapwat ng aming mabuksan, wala kaming nasumpungan sinuman sa loob." Nang marinig nga ang mga salitang ito ng puno sa templo at ng mga pangulong saserdote, ay nangalitong totoo tungkol sa mga ito, kung ano ang magiging wakas niyaon. At may dumating na isa na nagsabi sa kanila, "Narito ang mga lalaking binalanggo ninyo ay nangatayo sa templo at nangagtuturo sa bayan." Nang magkagayoy, naparoon ang Pangulo na kasama ang mga punong kawal, at sila'y butuhin. At nang kanilang mga dala sila, ay kanilang hiniharap sa Sanhedrin at tinanong sila ng dakilang saserdote na sinabi, "Binala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangaral na ito. At narito pinuno ninyo ang Jerusalem ng iyong aral, at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito." Datapwat nagsisagot si Pedro at mga apostol na nagsabi, "Dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa tao. Ibinangon ng Diyos ang ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng kasalanan. At kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa pagsisitalima sa Kanya." Datapwat sila ng kanilang marinig ito ay nangagsugatan sa puso at nangagpasyang sila'y patayin. Datapwat nagtindig sa Sanhedrin ang isang Epreseo na nagngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan na pinapapurihan ng buong bayan, at nag-utos na ilabas sa sandali ang mga tao. At sinabi niya sa kanila, "Kayong mga lalaking taga-Israel ay nangikagat kayo sa iyong sarili tungkol sa mga taong ito, kung ano ang inyong gagawin, sapagkat bago pa ang araw na ito ay lumataw na si Teudas, na nagsabing siya ay dakila, at sa kanya'y nakisama ang may 400 tao, ang bilang na siya'y pinatay, at ang lahat ng sa kanya'y nagsisunod ay pawang nagsingat ng pangalawang buluhan."
Pagkatapos ng taong ito ay lumitaw si Judas na taga Galilea ng mga araw ng pagpapasulat at nakahila siya ng marami sa bayan. Siya'y nalipol rin, ang lahat sa kanya'y nagsisunod ay pawang nagsipangalat. At ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga taong ito, sa kabayaran ninyo sila, sapagkat kung ay guwang tao, ito ay mawawasak. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayo ay mga sumpungan ng mga nakikihalmok laban sa Diyos. At sila'y nagsipangayon sa kanila. Pagtawag niya sa mga apostol ay pinatay nila. Binala sa kanila na huwag silang manggagsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinanawalaan. Sila ngayon nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nagtutuwang sila'y nangabilang sa karapat dapat sa pagdanas ng lalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. At sa araw-araw sa templo at sa bahay-bahay ay hindi sila nagsipagtigil ng pagtuturo at pangangaral ni Jesus ang siyang Kristo. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ayun. So, naalala niyo pa ba kung sino po yung nag-invite sa inyo sa church? May nakakaalala pa kung bakit kayo nandito ngayon? Praise God. And this is the cause of evangelism. Yung mga nasa picture po ba ay mga nandito pa? Tingnan nyo nga po kung nandyan pa kayo. Hindi ko lang kasi kaya na ilagay lahat. Yun. So, let us define first what is evangelism. So, evangelism, it is the act of proclaiming the Christian gospel or good news about Jesus Christ with the goal of inviting others to believe in Him. It involves sharing the story of Jesus' life, death, and resurrection to promote the belief that He offers salvation and eternal life to those who put trust in Him. Ito naman yung sa Tagalog. Ang pag-iibanghelyo ay ang pagkilos ng pagpapahayag ng Kristiyanong ebanghelyo o mabuting salita tungkol kay Hesukristo na may layuning anyayahan ng iba na maniniwala sa Kanya. Madalas na may pag-asang makapagbalik loob sa kanila. Ito ay nasasangkot ng pagbabahagi ng kwento ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus upang itaguyod ang paniniwala na nag-aalok siya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa magtitiwala sa Kanya. So yung bang nag-imbita sa inyo ay may nabanggit dito sa definition ng ating evangelism. Tahimik sila. Yun, wala. Ayun. So, this is one of the program of our church. That's why yung mga bago na kayo po ay kinakausap namin during your first time here sa ating bahay panambahan. Dito sa opening verse natin, sabi dito na maraming himala yung ginawa ng mga apostol. Di ko na po babasahin lahat at binasa na po natin kanina. Share ko lang yung image or picture para lang ma-imagine po ninyo. Yung sinabi doon kung saan nagpapagaling yung mga apostles, yung may araw doon, that is the Solomon Sports. Noong wala pa pong church noon or bahay panambahan. So, dito sila, it's an open area where they are praying, they are preaching the life and death, yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sila nakapwesto. And this beautiful gate, kung naalala nyo yung preaching ni Ate Nora last time, na dito nila pinagaling yung lame man na from birth at na hindi siya nakakalakad. Amen? So yung kagaya ng nabanggit ko kanina, yung ating topic for today is about the 5 essentials. Sorry po, dapat may S yun. 5 essentials of evangelism. And the first P is purity. Kadalisayan or kalinisan. Ang purity ay naglalarawan ng
kadalisayan ang pagkatao, intensyon o estado ng pagkatao, malaya sa pagkakasala, kasalanan o anumang masamang impluensya. At meron po tayong tinatawag na pagdidisiplina. Siyempre gusto natin ng purity or kadalisayan, walang kasalanan, so there must be a discipline. So we have to. Ito ay pagdidisiplina. First is yung pagdidisiplina ng Diyos or God's discipline. Makikita natin doon sa binasa natin kanina sa Acts chapter 5 verse 5. This was discussed by Pastor Julius in the verses natin sa Acts sa chapter 5 verses 1 to 11. Yung topic niya na when sin enters the church. Yung pagdidisiplina ng Diyos, yung unang-una ay nangyari po dito. Naalala nyo yung kwento ni Ananias at ni Safira? Yun yung unang pagdidisiplina ng Diyos sa ating bahay panambahan, na namatay yung dalawang mag-asawa dahil sa pagsisinungaling nila sa Holy Spirit or sa ating Panginoon. Kung ngayon, ganun pa ang pagdidisiplina, buhay pa kaya tayong lahat? Ano sa tingin niyo po? 'Di ba? Buti na lang, hindi na. Kasi nung lumaon, transfer yung pagdidisiplina sa church. Sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 17, For the time is come that judgment must begin at the house of God. So dito nagsimula yung church discipline. And yung mga pagdidisiplina sa ating iglesia, simbahan, or panambahan. So, alam nyo po ba na may pagdidisiplina sa ating bahay panambahan? Aware po ba ang lahat? Yung mga hindi po nakakaalam, discuss po, ayan, tingnan po natin. So, ang isa ay huwag makiayon sa makamundong gawain. So, alam na po naman natin kung ano po siguro yung ibig sabihin. This is self-explanatory. Yung madalas nga na example dito, si Kuya Jess or si Pastor yata si Kuya Jess yun. Ang lagi nating sinasample is yung tugs-tugs. Yan, yung isa sa mga makamundong gawain at madami pang iba. And the second one is, sawayin ang mga di kalugod-lugod na mga ginagawa. So, yun yung isang pagdidisiplina ng ating panambahan. Kasi ang sabi ni Pastor John MacArthur, even yung isa lang na bulok, pag naisama, malakas yung impluensya niya na parang lebadora. Alam niyo po yung lebadora? Yeast in English. Na, di ba kukunti lang yung mga nagbe-bake dito? Pag kahit konti lang yung nilagay mo, ito ay aalsa. So doon kinukumpara yung ito na kaya dapat kung may maling ginagawa sa bahay panambahan, dapat ito ay agad na suwayin. Kagaya nga natin yung sinasabi na yung isang kamatis, pag yung bulok na kamatis, di ba yung mga nanay natin, tanggalin kasi mahahawaan lahat. So, ang lakas pala nun. So, ganun yung natin dyan. So, alam nyo na, pag nasaway kayo, huwag kayong magalit. Kasi itinatama lang tayo ng ating Panginoon and gusto ng bahay panambahan na maituwid yung ating mga gawain na mali. Number 3 is pagsisisi sa kasalanan at pagpapatawad. Ayan, di ba yan yung isang katuruan sa ating mga previous lessons to ask forgiveness and repentance. And pagtanggal ng miyembro ng iglesia. So meron din pala ito sa ating isa sa pagdidisiplina ng ating panambahan. Meron na po ba? Nangyari na ba sa ating panambahay ito? Pagtatanggal ng miyembro ng iglesia. Wala pa naman po yata, no? Nagkusa. Madidiscuss din natin yan yung mga nagkusa. Nagkusa na pala.
Ayan. And ano yung ginagawa ng ating bahay panambahan para magampanan natin yung pagdidisiplina na to? Pagsisisi ng mga kasalanan, nagtuturo muna yung bahay panambahan. Kasi hindi naman natin pwedeng sawayin na agad kasi hindi pa nila alam yung mali at tama. So ano yung ginagawa ng ating panambahan? We have our Bible studies kung saan napag-aaralan natin yung mga salita ng ating mga Panginoon. And we have our trainings. And for the pagdidisiplina, sa ating panambahan, we have our disciplinary action dun sa mga nagpapasaway. Kung hindi nyo alam, meron po tayong disciplinary action sa bahay panambahan. So, ibig sabihin, kung hindi pa kayo nakaranas nun, behave pa kayo. Praise God. Ayun, dito sabi, ayun, yung mga nagkukusa, sabi nga ni Kuya Jess kanina, may mga nagsasabi, hindi tayo lalago kung hihigpitan natin ang lahat. Hindi tayo lalago kung magiging mahigpit tayo at palaging tungkol sa kasalanan. Hindi tayo lalago, ngunit ang totoo, lalago tayo dahil ang Panginoon mismo ang magpapalago ng kanyang iglesia. It's like, nabasa ko, it's like the post of Pastor Julius na hindi tayo, si Lord talaga yung gumagawa lahat. So kung may aalis, may babalik. Kaya tingnan nyo nga ngayon, ang daming bago. Praise God. At si Lord po ang nagdala sa inyo sa bahay panambahan na ito. May katugtong papaya. Ito pa yung lalago ito kapag tunay na mananampalataya ang nadadagdag. At sino ang gumagawa nito? Ang Panginoon din. Siya ang nagtatayo nito at siya ang magdadagdag. So kung kayo ang nakapag-invite, don't own the glory. It all belongs to our Lord Jesus Christ. So ginawan ko lang po ng diagram. Una, ang pagdidisiplina. Kung may pagdidisiplina, may transformation. Amen? May mga nababagong buhay. Kasi alam nyo na kung ano yung mali at tama, so nababago ang ating buhay, and that's the work of our Lord Jesus. And magkakaroon tayo ng purity. Ang pangalawa ay power. Power o kapangyarihan. In Hebrew word, kuwach. Tama ba, Pastor? Pag-pronounce ko, kuwach. Yun, kuwak. Yan yung Hebrew word ng power. Ang kakayanan na kumilos or gumawa ng epekto. So, yung verses natin dito ay makikita natin siya sa Acts chapter 5, verse 12, 15, and 16. Sabi niya sa verse 12, maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. So, saan nila ginagawa yung mga himala na ito? Nabanggit ko kanina, doon sa portipo ko ni Solomon or Solomon's Port. So, doon sila nagpapagaling. Paul healed the crippled man. Ang example nito is Paul healed the crippled man in Lystra. Ito ay makikita natin sa Acts chapter verse 14, verses 8 to 10. Ang mga disipulo or apostles ng Diyos, nakakapagpagaling sila hindi dahil sa kanilang kamay, but they are blessed with the power of our Lord Jesus. Makikita din natin sa verse sa Acts na sila ay nagdasal sa ating Panginoon na sila ay bigyan ng kapangyarihan para sila ay makapagpagawa ng himala.
Amen po? So hindi po sila yung mismong nakakapagpagaling dun sa mga may sakit na dinadala dun sa Solomon Sports, but it is the power of our Lord Jesus Christ na binigay sa kanyang mga apostol. Sa verse 15, sabi dito, dinadala sa mga lansangan ng mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang sila ng kanyang anino ang ilan sa kanila. So ibig bang sabihin yung anino ni Pedro nakakapagpagaling? Hindi po. Ito ay ikinukumpara natin dun sa babae na nagdurugo in Luke chapter 8 verse 44 na 12 years na siyang nagdudugo na gusto lang niyang hawakan, yung sabi niya, kung mahawakan ko lang yung laylayan ng ating Panginoon, as gagaling siya. Yun, ito yung niya, comparison, parang kaparehas niya, hindi parang, kaparehas niya, na yung anino, yun yung nila, because of their belief, because of their faith, that's the power ng ating Panginoon, na kung ikaw ay mananampalataya, you have that faith, na even yung paghawak lang sa laylayan, hindi mahawakan mismo ng mga apostles. Laylayan and this verse is sa anino ni Pedro ay nandoon yung paniniwala na sila ay gagaling. Yun yung effect po ng power of faith sa ating Panginoon. And sa chapter 16, sabi dito, dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng espiritu at gumaling silang lahat. Yan yung pag-cast out ng masamang espiritu dito sa mga nasasaniban. Truly makikita natin dito na there is power in the name of our Jesus Christ. Amen po? Naniniwala po ba tayo doon? So yun po yung ating tatandahan na yung anino hindi nakakapagpagaling, makakamtan natin yung power or magkakaroon lang tayo nito if we truly believe in the Lord Jesus, because yung power nasa pangalan lang ng ating Hesus Kristo. And itong power na to, if you remember yung mga previous preaching natin, that if you truly believe or genuinely believe in the name of our Lord Jesus, iniwan niya sa atin yung kanyang Holy Spirit, na yun yung nagbibigay sa atin ng power or strength sa atin na mga mananampalataya. And sabi dito, ang himala ng mga apostol ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Hesus Kristo at hindi sa kanilang sariling kapangyarihan. Na kagaya nga ng sinabi ko kanina, sila ay nagsilbi upang patunayan ang katotohanan ng mensahe ng mga apostol na umakay sa mga tao na maniwala sa muling pagkabuhay ng Kristo at sa pagiging tunay na ebanghelyo. Ang pangatlo ay persecution or pag-uusig. Ang pag-uusig ay inaasahan, sabi niya, ang pag-uusig ay inaasahan or hindi maiiwasan. Ito ay isang pagsubok mula sa Diyos kung tatayuan natin ang ating pananampalataya o tatalikuran. Ito ay isang layunin, nagdudulot ng malalim na pananampalataya at paggagantimpala. Bakit po may pag-uusig? Kaya, ito na-discuss na ni Kuya Jess last time, kaya hindi ko na po isa-isahin. Makikita natin dito sa Acts, yung verse natin dito is makikita natin sa Acts chapter 5 verse 17 to 18. Sabi dun sa umpisa, nainggit yung mga yung mga apostol, nainggit sila sa mga apostol. Yan, bakit may pag-uusig?
Sabi sa John chapter 7 verse 7, galit sila sa akin sapagkat sinasabi ko sa kanila na masasama ang kanilang ginagawa. So kinokorek sila. So kung ayaw mong magpakorek or nagpapangaral kasi sila ng tama, ayaw nila. Kasi dito sa na to, napakasikat ng Kristyanismo. And yun yung ayaw nila. Isa sa mga nabanggit ni Kuya Jess, di ba, last time, yung types of persecution. We have yung rejection, ridicule, humiliating, insult, and accusation. So, if tinanggap po natin yung buhay or pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, hindi po natin inaasahan na wala po tayong problema. Ito yung isang pangaral po ng ating church, and that is one lesson that I cannot forget when I first attended the Bible study na na-share ni Pastor Julius. Na pag naging Kristiyano ka, you are not free of problems. Magkakaroon ka talaga ng problema na kagaya din ng sinabi dito. It is expected or inaasahan. And even mismo yung ating Panginoon, dumanas po siya ng persecution. And even na hindi po siya makasalanan, how much more tayo na kanyang mga nilalang. Ang example nito is, kilala niyo po to, yung story na to. Yung pagbabato kay Stephen, stoning of Stephen hanggang siya ay namatay. Eto, kilala nyo? Yun. Oo nga, no, ang dami pala nila. Ayun. Yung ito si Bartolomeo, hindi ko rin po kasi yung mga sinaunang tao po kasi sila yan. Si Bartolomeo, nung pinugutan siya ito pala si Paul, yung pinugutan siya ng ulo sa Rome. And ito si Paul, mali. Sorry po. Ito pala tama. Ito si Bartolomeo na anong tawag doon? Yung parang nalatigo, whip, hanggang siya ay namatay. So, tayo, expected din natin yun, pero magpasalamat nga tayo dahil hindi na po ganito yung parusa or persecution na ating natatanggap ngayon. Kasi kung ganito pa siguro yung persecution ngayon, may susunod kaya sa ating Panginoon sa atin? Sa inyo, kayo lang po yung makakapagsagot nun. But, kung makakayanan natin yung persecution na to, may po yan, may laging kapalit po yan. So tatandaan po natin na if we receive and we follow Jesus Christ, na magkakaroon talaga tayo ng persecution. Kasi ang sabi niya, hindi niya pinangako sa atin na hindi tayo magdadanas nito, but what He promised is, hindi niya tayo iiwan kung anumang persecution yung ating pagdadaanan. And ang number 4 is persistence or pagtsatsaga. Inilalarawan ang kalidad ng patuloy na paggawa ng isang bagay sa kabila ng paghihirap o pagkaantala na binibigyang diin ang lakas at katatagan upang magtagumpay ang mga hamon. At ang verse natin dito is makikita natin sa Acts chapter 5 verse 29. Sumagot si Pedro, ang ibang mga apostol, sa Diyos kami sumusunod, hindi sa tao. Kasi dito ay hindi sila, di ba inutusan sila na magturo ng about sa buhay ng ating Panginoon. Tinuturo nila yung about sa Diyos. At pinapagbawalan sila, kaya ang sabi ni Pedro, hindi kami susunod sa inyo. So, ibig sabihin dito,
kahit ano pa yung ginawa nila sa pagbabawal nila, sa pagtuturo sa kanila, ang ating Panginoong Diyos, kay Lord lang sila sumusunod, hindi sila sa tao. Ganon yung pagpapakita ng persistence na even sana din sa atin, di ba, yung mga dapat nating sabihin, huwag nating ikimkim sa ating sarili kung may sumuway din sa atin, kung alam nyo po yung totoo. Nakagaya nga ng sabi ni Kuya Jess noon, di ba? Kung tama ka, ipaglaban mo. Ipaglaban or ikatwiran. Pag may katwiran, ipaglaban mo, yun pala. Ayun. Then, sinasabi ni Pedro at ng mga apostol na ibinangon ng Diyos ang ating mga ninuno si Jesus. Dito di ba makikita nyo sila na pinatay mo ang Mesiyas ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. So makita natin dito si Pedro, ang tapang niya. Ikaw ba kaya mong sabihin na ikaw pinatay mo, pinapako mo sa krus harap-harapan? Even nga sa atin ngayon na pag sino nang nakaranas sa may court? Wala pa, ako pa lang. Ako pa lang ang nakaranas na may korte. Ayun. So ganito dapat na kahit na makarating tayo sa korte, nandun yung persistence if you know the truth. Kasi ako nung sa court, hindi ako natatakot, matapang ako kasi alam ko kung ano yung totoo. And, ayun, so ganito yung meron yung mga apostol, kaya sila matapang, and kahit anong pagsuway nila sa kanila, ay patuloy pa rin sila sa pangangaral about sa ating Diyos kasi alam nila kung ano yung katotohanan. And the last P, ay dito pa pala, sabi dito, the wicked flees, though no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Sabi niya sa Proverbs 28:1. Ang matuwid ay matapang kagaya ng leon. So yun, kapag tama kayo, huwag matakot. Mga tuwiran. Makipaglaban. Makibaka, pero wag away yung magandang yung katwiran. Yung yung last natin is hindi, ito yung ginawa kong yung diagram. So yung persistence, pag meron tayong pagtiyatiyaga, kaya yung natin? Matatanggap natin. Ang BNE talaga pas sa pagkain. So kung taglay natin yung pagtiyatiyaga or yung persistence, meron tayong matatanggap na gantimpala or reward. Amen. So, pag may tiyaga, may nilaga, tama naman kasi reward mo yon. Ayan, pag may tiyaga, may gantimpala. At makikita natin yan ang effect nito sa Acts chapter 5 verse 40 to 42. Sabi basahin ko lang kasi hindi ko nilagay sa slides ko. Sabi sa Acts chapter 40 verse 42, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito ay pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Hesukristo. So makikita natin dito sa buhay ng mga apostol na yung pagtsatsaga nila na kahit sila ay sinuway, patuloy pa rin sila sa pangangaral sa ating Panginoon dahil alam nila yung katotohanan. And at the end, sila po ay
nanalo. So pinalayas na sila doon, hindi sila tuloy na kinulong. And they continued to preach the Lord nang may kagalakan sa kanilang mga puso. Even na na-persecute sila, nahagupit sila bago sila pinalaya, pero masaya sila na naglingkod sa ating Panginoon, and they continued to preach. After nila dito sa palayain sila ng Sanhedrin. And the last P is number 5. Yeah, number 5 na, sorry po. Number 5 is providence or providensya. Ang pangangalaga ng Diyos o kalikasan bilang isang spiritual na kapangyarihan. Makikita natin dito sa verse na yung providence ng ating Panginoon sa verses chapter 5 verse 33 to 40. Sabi dito, nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang Pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Inutos niyang ilabas muna ang mga apostol. At pagkatapos ay nagsalita, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga tao. Hindi pa nagtagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpapanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na siya ng 400 tagasunod. Ngunit nang mamatay siya ay naghihiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. So ito yung aral ni Gamaliel. Hayaan nyo sila kasi paggawa ng tao, mawawala din yan, sabi niya. Pero doon siya nagkakamali. Pagkatapos, same din yung nangyari kay Judas na explanation ni Gamaliel na nagkahiwa-hiwalay din yung mga taga-sunod. Kaya ang payo niya, huwag niyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito ay kusang maglalaho. So, makita po natin yung kapangyarihan po ng ating Panginoon dito na gagawin niya talaga, nagpadala siya ng tao para hindi mapahamak yung kanyang mga disciples. And same dun sa na-share ni Kuya Jess nung siya yung nag-preach sa buhay ni David nung nilagay siya dun sa den of Daniel, sa den of the lion, tsaka yung si Meshach, Shadrach, and Abednego. O, di ba hindi po sila nasunog? Ganun po yung ating Panginoon, yung providence ng ating Panginoon. Na kahit na nasa kapahamakan tayo, kung kanyang mamarapatin ay kaya niyang gawin lahat. Amen po? Pumalakpak nga tayo para sa Panginoon. Amen. Yun, sabi, sa probidensya ng Diyos, patuloy na umusbong ang ebanghelyo. Pinalaya sila, patuloy na nangaral, hanggang sa masiyahan ang Diyos at nagsisimula na ang iglesia. Gumagalaw ang ebidensya upang malaya ang pangangaral ng ebanghelyo saan man. I will end this message with a quote from Charles Spurgeon. Sabi dito, "Now I charge every Christian here to be speaking boldly in Christ's name, according as he has opportunity, and especially to take care of this tendency of our flesh to be afraid, which leads practically to endeavors to get off easily and to save ourselves from trouble. Fear not, be brave in Christ, live bravely for Him who died lovingly for you." So yung ating 5 essentials of evangelism, we have 1, purity, na dapat taglayin natin. Kayo ba, pupunta ba kayo sa isang simbahan kung alam nyo na may katiwalian na nangyayari? Di ba? Hindi po.
Because the leaders must be the example of the church. Number 2, power. Na tayo ay nagkakaroon ng kalakasan because of the Holy Spirit that God gave us, that promised to us. Number 3, persecution. Oy, nakikinig sila. Pero dito lang, dito. Number 4, persistence. Sa likod, last. Providence, praise God, nakinig sila. And, yun, sa Tagalog, ano ko lang yung sabi ni Charles Spurgeon. Translate ko siya sa Tagalog. Yung English, that's for Brother Maurice. Yung Tagalog, sabi doon, inatasan tayo na magsalita tungkol kay Kristo at nawa sa ating pagbabahagi ay taglayin natin ang mga katangiang purity. Ay, mali yung binasa ko. Wait. Ngayon, inaatasan ko ang bawat Kristiyano rito na magsalita ng buong tapang sa pangalan ni Kristo ayon sa pagkakaroon niya ng pagkakataon. At lalo na sa pangangalaga ang hilig na ito ng ating laman na matakot na halos humantong sa mga pagsisikap na makababa ng madali at iligtas ang ating sarili muna sa problema. Huwag matakot, maging matapang kay Kristo, mabuhay ng buong tapang para sa Kanya, na namatay ng buong pagmamahal sa inyo. Yun, namnaman niyo po yung sinabi doon sa last. Amen? So, inatasan tayo na magsalita tungkol kay Kristo at nawa sa ating pagbabahagi, taglayin natin yung purity na mahalaga sa integridad ng ating bahay panambahan, the power, the Holy Spirit that God gave us, na siya yung nagbibigay sa atin ng comfort, ng ating companion, ng guide, ng strength, and persistence, even when we face persecution. At laging nandyan ang ating Panginoon, yung providence ng ating Panginoon, dahil ang ating Diyos ay isang sovereign God and He is in control in any circumstances ng ating buhay. To God be the glory. Amen. Tayo po ay tumayong lahat.